Colton and your sister is getting married soon, Denise. Nagyuko siya ng ulo. Bakit kailangan pang banggitin ito ang tungkol sa bagay na yon? Based on your reaction, you already knew about it? Masakit ba, Denise? Tanong pa nito at tila natutuwa sa nakikita niyang nasasaktan. Kung nakinig ka sa akin at ako ang pinili mo, hindi ka masasaktan ng ganyan. Baka nga ako pang nakabuntis sa'yo. Malakas niya itong sinampal. Galit na dinuro niya ito. Hindi ako papatol sa katulad mong baliw. Ipinilig ni Zorin ng ulo at tumingin sa kanya na may ngisi sa labi. Nabaliw lang naman ako dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Pero kahit ganito ako maniwala ka, hindi kita sasaktan. Tulad ng ginawa sa'yo ng gagong yon. Siya naman ngayon ang napangisi. Pasensya ka na ha, pero hindi mangyayari ang gusto mo. Dahil kahit anong gawin mo, hindi na ako maniniwala pa sa mga sasabihin mo. Hindi kita kailangan kaya wag ka na magpapakita sa akin. Napaatras siya nang lumapit to sa kanya. Lumingon siya para tawagin si Rob pero hindi niya ito nakita. Denise, pwede naman kitang panagutan. Aakuin ko ang batang yan basta tanggapin mo lang ang pag-ibig ko. Sa pag-atras niya, natumba siya. Nagsisimula niyang makita ang kakaibang Zorin. Ang Zorin na nagawa siyang saktan. Naniniwala akong mamahalin mo rin ako balang araw. Pero mangyayari lang yan kung magpapakasal tayo at lalayo sa bansang to. Lalayo tayo sa lahat. Napatili siya sa gurat nang may sumuntok kay Zorin. Nakita niya kung paano bubaligta ito sa mismong harapan niya. Naitakip niya ang kamay sa bibig habang pinapanood ang pagsuntok rito ng bulto ng kilalang kilala niya. Ang ama ng kanyang anak. Pinilit niyang tumayo at maglakad palayo sa mga ito. Wala siyang pakialam kung mapatay ni Colton si Zorin, basta't makalayo lamang siya, lalo na kay Colton. Hindi siya handang magkaharap silang muli. Naghahalo ang pagmamahal, galit at sakit sa puso niya. Alam niya sa sariling kahit galit na galit siya rito, at puro sakit na lang hatid nito hindi magbabago ang pagmamahal niya para dito. Mahal na mahal niya pa rin to. Pagmamahal na alam niyang hindi kailan mawawala kahit ano pa ang gawin niya. Tinawagan ni Colton ang isa sa inutusan niyang bantayan ng asawa niya. Gusto niya makausap si Denise. Hindi niya matiis na hindi ito mayakap. Halos maglabasan ng ugat sa leeg niya sa sobrang galit na makita na nakalapit si Zorin sa babaeng mahal niya. Nagawa pa nitong kausapin ang asawa niya. Na makita niyang takot sa mukha ng asawa niya, mas lalo lang siyang nagalit. Kaya kaagad sinuntak siya ni Zorin na makalapit siya. Binugbog niya ito hanggang sa hindi na ito makalayo. Gusto niya itong patayin sa sobrang galit niya. Tumingin siya sa pinagkakatiwalaan niyang tao nang lumapit ito sa kanya. Follow her. Inginusto nitong asawa niya na naglalakad na papalayo. Isang malakas na sipa pang pinakawalan niya bago sinundan si Denise. Gusto niya itong makita at mayakap. Di niya na kayang tingnan lang ito mula sa malayo. Mababaliw na siya. Denise! Tumigil siya sa paghakbang na marinig ang boses ni Colton. Shocks! Parang sasabog ng dibdib niya, marinig pa lamang ang boses nito. Hindi man niya aminin ay miss na niya ito. Pero hindi siya po pwede magpadala sa nararamdaman niya. Dahil kahit kana pa niya ito kamahal, galit na galit din siya rito. Dahil nagawa siya nitong saktan. Pinahid niyang luha nang magsimula na yung tumulo. Muli siyang humakbang palayo rito. Pero agad ding natigil ng yakapin siya ni Colton mula sa kanyang likuran. I missed you every day, Denise. I really missed you, Colton said in his deep voice and hoarse. She wanted to hold him too but she can't. Inalis niya ang pagkakayakap ni Colton sa kanya. Ang kapal ng mukha mo na magpakita pa sa akin. Hindi humaharap na saad niya. Ikakasal ka na sa kanya kaya bakit kailangan magpakita ka pa sa akin? Kinagat niyang labi para pila na mapahagulhol. Magmumukha na naman siyang kawawa at naiwan. Napakasakit. It's not true, Denise. Kapatid mo lang ang nagkalat ng balitang yon. Pwede ba, Colton? Tama na. Hindi mapigil ang singhal niya. Umarap siya rito at may galit sa matang tumingin ng diretsyo sa mga mata nito. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Huwag mo na akong gawing tanga. Dahil matagal na akong tanga simula nang mahalin kita. Kaya tumigil ka na. Maawa ka naman sa akin. Tama na. Nakikiusap siya habang hilam ng luha ang kanyang mukha. Ano pa ba ang gusto mo? Can't you see? Durog na ako. Wala na ngang natira pa sa akin, kundi ang magiging anak natin. Nais niyang idugtong ang salitang iyon, pero hindi maaari kaya't kinagat na lang niya ang sariling labi. Kita niyang pagdaan ng kirot sa berdeng mata ni Colton. Tumingala ito at mahinang nagmura. Umalis ka na at huwag ka na magpapakita sa akin. Bumalik ka na sa mag-ina mo. Basag ang boses na wika niya. Denise, I'll promise that one of these days, ay kukumpleto tayo. Makahulog ang sambit ni Colton na nakatingin ng diretso sa kanya. Mapait siyang umiti at tinilikuran na ito. Pagpasok niya ng bahay niya, nilock niya ang pinto at saka pumasok sa kwarto. Umiiyak na sinubsob niya ang mukha sa kama.
Aaminin niya na ang puso niya ay gustong umasa na naman. Pero kapag naalala niyang mukha ng anak nito, kinakain ng sakit ang dibdib niya. Para siyang dinudurog sa sakit ng di niya malaman kung bakit. Siguro dahil sa alam niyang masakit para sa isang anak, ang hindi mahalin ng magulang. Kung magpapakatanga pa siya kay Colton, mawawalan ng ama ang batang yon. Pinahid niyang luhat sa hinaplos ang tiyan. Pasensya ka na anak kung nagdadrama na naman ang mama mo. Kausap niya sa anak. Nakita ko kasi ang papa mo at aaminin kong mahal ko pa rin siya. Napahagulhol na naman siya. Tumagal din ang 2 oras ang pananatili niya sa loob ng kwarto. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Hindi siya pa pwedeng matulog nang hindi kumakain at hindi umiinom ng vitamins niya. Saglit huminto siya sa paglakad at sumulyap sa pinto. Alam niya wala na si Colton sa labas. Bakit pa ito mananatili sa labas gayong may anak itong kailangan uwian? Hindi niya mapigilan na mapait ng ngumiti. Tama, may anak to na kailangan uwian. Muntik na siyang mapatili sa gulat na makita si Rob na nakaupo sa sofa. Tila ito isang robot na nakaupo roon. Puwisit kang lalaki ka? Bakit pa nagugulat ka? Tsaka paano ka nakapasok dito sa bahay ko? Takang tanong niya. Sa pagkakatanda niya nilak niya ang pintuan kaya paano ito nakapasok? Naiwan mong bukas ang pinto. Tumingin sa kanya si Rob na nakataas ang kilay. Huwag mong sabihin sa akin akyat bahay na ngayon ang tingin mo sa akin. Sumusobra ka na Denise ha? Una, chismoso ang tingin mo sa akin. Huwag mong sabihin may dadagdag ka na naman ngayon. Naka-esmed pa ito. Umirap na lamang siya rito. Nagtatakang tumingin siya rito na makita na maraming pagkain sa mesa niya galing isang sikat na restaurant dito sa isla. Nawala ako kanina dahil bumili ako niyan. Kumain ka na para mainom mo ng vitamins mo. Umuwi na ako buntis. Ilak mo ang pinto. Baka pasukin ka pa ng tik-tik at kainin ka. Humahalakak pang wika nito bago umalis. Napailing na lamang siya at umupo sa mesa. Natigilan siya na makita mga pagkain. Tanda pa niya na ganito ang madalas kainin nila ni Colton sa restaurant na iyon kapag kumakain sila dito. Pumikit siya at huminga ng malalim. Paano siya makakalimot kung pati sa ganitong bagay ay maaalala niya si Colton? Pagkatapos kumain, uminom siya ng gamot. Umupo muna siya sa sofa at nanood ng TV. Maya-maya pa hinaplos niya ang sofa kung saan humilata ang asawa niya noon. Asawa niya noon. Pumikit siya. Hinilot ang sentido. Shucks, bakit pa hindi ka mawala-wala sa utak ko? Totoo talaga mga kasabihan na kahit gustuhin pa ng utak mo, nakalimutan ng isang tao, hindi yun madaling mangyari. Dahil kailanman hindi nakakalimot ang puso, tulad ng puso niya. Pagkagising niya, ay agad na nag-almusal siya at uminom ng mga vitamins. Ganito ang routine niya araw-araw simula nang mabuntis siya. Umupo siya sa sofa at binuksan ng telebisyon nang matuon ng mata niya sa isang balita. 2 mag-asawa ngayon ang iniresto ng mga pulisya dahil sa pagkakasangkot sa sugal at sa pagkakaroon ng malaking utang. Umawang ang labi niya na makita ang kanyang mga magulang na nakaposas. Pakawalan ninyo kami. Wala kaming utang dahil bayad lahat ng iyon ni Colton Montalibano. Wala kaming utang. Makawalang hiya. Bagi-iskandalo ng mama niya. Pinipilit pa ng kampo namin na kunin ang panayam ng bilyonarong si Colton Montalibano tungkol dito. Back to studio. Patuloy ng reporter. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Kung ganon patuloy pa rin ang mga ito sa pagsusugal. Hindi pa rin pala nagbabago ang mga magulang niya. Nagawa pa nito magsugal at mangutang dahil kampante mga ito na si Colton na magbabayad sa mga inutangan nito. Ngayon ay may utang ito sa kasino na halagang 300 million? Napakalaking halaga. Napailing siya at mapait na napangiti. Sinabi niyang kakalimutan na magulang niya ang mga ito, pero hindi pa rin maiwasan na makaramdam siya ng awa sa mga ito. Magulang pa rin niya ang mga ito. Baliktarin man niya ang mundo, hindi na magbabago pa iyon. Pero may parte sa puso niyang nagagalit dahil hindi pa rin nagbabago ang pagiging mukhang pera ng mga ito. Gusto niya bisitahin ang mga ito, pero pinigil niya ang sarili. Dahil alam niya na hindi matutuwa ang mga ito na makita siya. Alam niya na si Colton ang gusto ng mga ito na makita para bayaran ang pagkakautang nito. O kaya naman ang ate Kyle niya dahil ito ang paboritong anak at di siya. Lumabas siya para puntahan si Rob. Kailangan niya magpasama rito mamili ng groceries dahil siya pa pwede magbuhat na mabibigat. Madaldal man ito'y nakasanayan niya na iyon. Sa katunayan, maituturing niyang isa ito sa mabubuting kaibigang meron siya. Kakatok siya sa pinto na mapansin na nakabukas iyon. Kaya naman pumasok na siya.
Nakita niya ito at nakatayo, may kausap sa cellphone. Don't worry about her. She's fine. Napanood ko ngayon lang ang tungkol sa kanila. Mabutit nagawa mo ng plano mo. Ang anak na ba nilang isusunod mo? That's good. Natigil sa pagbabalita si Rob nang humarap ito at nakita siya. Denise, ikaw pala. Nagmamadaling ibinaba nito ang cellphone. Sino kayang kausap nito? Napakamot siya sa ulo. Nahahawa na siya kay Rob. Nagiging chismosa na rin siya. Pasensya ka na Rob. Di na ako kumatok dahil bukas naman ang pinto. Gusto ko sana magpasama sa iyo mamili pero bukas na lang kung may gagawin ka ngayon. Nakakahiya. Baka mamaya may gagawin pala to. Umiling si Rob at namulsa. Wala akong gagawin ngayong araw, Denise. Ano, tara na? Napangiti siya. Kahit kailan talaga maaasahan ang mokong na to, kahit may madaldal. Kotse ni Rob ang gamit nila papunta ng grocery store. Sa biyahe hindi mawala sa isip niya tungkol sa pagkakalulong ng mga magulang niya sa sugal. Nakalaya na kaya ang mga ito? Binayaran kaya ni Colton ang mga utang nito. Kilala niya ang mga magulang niya. Uulit lang ng uulit ang mga ito sa pagsusugal at pangungutang. Lalo pa ngayon may katulad ni Colton na handang tumulong sa mga ito. Agad nang bumaba siya nang huminto ang sasakyan sa tapat ng grocery store. Naalala niya na si Colton pang kasama niya. Uminto siya saglit at parang pumikit para alisin si Colton sa isip niya. Habang namimili siya, kasunod lang si Rob sa kanya habang tulak ang isang malaking cart. Hindi niya mapigilang mapuna ang paglingon-lingon nito sa paligid. Para may hinahanap na kung ano. Hindi kaya meron tong pinagkakautangan tapos tinakasan lang nito. Hindi niya mapigilang mapangawi kung ano-ano na naman ang tumatakbo sa isipan niya. Aray! Malakas siya napadaing na may tumulak sa kanya. Agad nang lumapit si Rob sa kanya at inalalayan siyang tumayo. Gusto niyang bulyawan ang tumulak sa kanya na mapansin ang kapatid niya ito. Namumula sa galit ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Ano na naman ang kailangan nito? Hayop ka, Denise? Malakas na hiyaw ni Kyle. Akmang lalapit to sa kanya nang humarang si Rob. Umalis ka sa harapan ko. Umalis ka! Singhal ng kapatid niya kay Rob. Napalingon siya sa paligid. Nakatingin ng lahat sa kanila. Kahit kailan talaga iskandalosang babaeng to. Umalis siya sa likuran ni Rob at tinarap ito. Ano na naman bang kailangan mo? Sa pagkakatanda niya wala na silang dapat pag-usapan pa. Kaya ano ang pinunta nito sa kanya at tila galit na galit pa sa kanya. Dinuro siya ng kapatid niya. Nagmamaang-maangan ka pa? Plano niyo to no? Hayop kayo? Plano? Ano bang sinasabi ng kapatid niya? Hindi niya maintindihan kung ano bang sinasabi nito. Masaya ka bang nakulong sila mama at papa? Ito ba ang plano niyo ni Colton? Ngumisi ang kapatid niya. Sa bagay, kahit magkulong sila ay magagawa ko ring palayain sila sa oras na makasal kami ni Colton. Gagamitin ko ang pera niya para mabayaran ang utang nila mama at papa. Ikaw, mabubulo ka sa lugar na to habang buhay na maiinggit na matatamasa ko sa oras na maikasal kami ni Colton. Hindi niyo ako may isahan. Nasa akin ang alas sa larong ito. Tumatawang sabi pa ng kapatid niya. Napuno ng pagtataka ang mukha niya. Alas? Ano to? Sugal? Para naman siya nasali sa larong tinutukoy nito. Hindi ba nga't panalo na ito kaya bakit parang may inaalala pa ito? Umalis na tayo, Denise. Walang emosyon na mukhang saad ni Rob. Naging seryoso na mukha ni Rob simula na makita ang kapatid niya. Halatang inis to sa kapatid niya. Sa bagay kung sino na may kinaiinisan ng kapatid niya. Nasa akin ang alas, Denise. At sisiguraduhin ko na ako ang magwawagi dahil kay Miko. Dinig pa rin niya ang boses ng kapatid niya habang naglalakad sila papalayo. Sino si Miko? Hindi niya maiwasang isipin ang mga salitang binitawan ng kapatid niya. Sino si Miko? Ito ba ang anak nito? Kumuyom ang kamay niya. Napakawalang hiya talaga ng kapatid niya. Maging ang sariling anak magagawa nitong gamitin. Makuha lamang gusto. Wala itong puso. Nakaramdam siya ng awa para sa bata. Siya nasasaktan para dito dahil nagkaroon to ng inang katulad ng kapatid niya. Tumulo ang luha niya na maalala ang kulay berdeng mata ng batang lalaki. Pakiramdam niya ay napakalungkot nito at nakita niya yon sa mga mata nito. Sa murang edad bakas na agad ang lungkot sa mga mata nito. Pinahid niya ang luha. Maaawa man siya rito ay wala siya magagawa pa. Ang pagpapalaya lamang kay Colton ang tayong magagawa niya para maging masaya ito. Tiyak siya na ito ang Mikong tinutukoy ng kapatid niya. Tumayo siya na may kumatok. Kumulot ang noo niya na mapagbuksan si Rob na may mga dalang plastic bag. Ako na ang namili para sa'yo. Buntis? Nagpahid ng pawis sa noo si Rob. Hindi yan libre kaya bayaran mo ko ha? Salamat Rob. Taos sa pusong sambit niya. Dinala nito ang lahat ng pinamili sa kusina.
Natigilan siya na makitang baril sa bewang ni Rob na hindi sinasadyang tumaas ang relay ng damit nito. Naparunok siya. Bakit may dalang baril si Rob? May kaaway ba ito? Agad iniwas ang tingin at nagpanggap na wala siyang nakita hanggang sa makaalis ito. Ang dami nang pumapasok sa isipan niya. Hindi kaya isa itong detective agent? Baka nagpapanggap lang tong teacher pero isa itong detective sa gabi. Paano kung isa pala itong assassin killer? O baka naman isa itong hitman? Ano ba to? Kung ano na lang pumapasok sa isip niya. Pero bakit may baril ito? Para sa inyo at anong dahilan? Ayaw man niyang magtanong dahil nakakahiya. Alam niya na wala siyang karapatang malaman yon. Kaya bakit pa siya magtatanong, di ba? Umupo siya sa may sofa at naupo. Manonood muna siya habang kumakain ng ice cream. Simula na magbuntis siya, hindi na siya kumain ng ice cream. Kaya tuwang-tuwa siya nang bumili si Rob. Kinuha niyang cellphone ang tumunog iyon. Si Lucy ang tumatawag. Denise, alam mo na ba? Bungad agad ni Lucy na puno ng pag-aalala ang boses. Kumunot ang noo niya at umiling kahit niya ito kaharap. Ano ba yon? Tanong niya. Nabalitaan ko na ikakasal na sila Colton at Kyle bukas. Sobrang minadali nila, Denise. Ang lahat. Hello? Nabitawan niya ang cellphone. Kasabay ang pagtulo ng duha niya. Napuno ng sakit ang puso niya. Tila naman hidden ang katawan niya sa narinig. Ang sakit. Mahina lang niyang pinalo ang dibdib habang patuloy sa pagtulo ang luha niya. Nanginginig ang labing lumakas ang kanyang pag-iyak. Sa sobrang sakit para na naman siyang pinatay. Bakit di pa rin siya masanay-sanay? Wala namang bago pero bakit ganun masakit pa rin? Napahagulol siya habang nahawakan na ngayon sa tiyan niya. Ikakasal na sa ibang papa mo, anak. Wala na talagang pag-asa magkasama pa silang muli. Hindi niya alam kung ilang oras niyang iniyakan ang laman niya. Basta tantayang nararamdaman niya sa ngayon. Napakasakit ng puso niya. Sa sobrang sakit gusto niyang magwala at sumigaw. Ang mga mata niyang magising siya kinaumagahan ay maga. Mapait siyang ngumiti habang nakatingin sa gatas na nasa harapan niya. Siguradong masaya na ang kapatid niya ngayon dahil ngayong araw ang kasal nila kay Colton. Samantalang ito siya, patuloy na nasasaktan dahil sa lalaking mahal niya. Bumaga siya ng hangin, pilit kinain ng pagkaing nasa harapan niya. Kailangan niya to para sa anak niya. Hindi niya dapat isipin pa mga ito at magsimula na kalimutan na lang tuluyan ng lahat. Wala rin namang mangyayari kahit umiyak pa siya ng umiyak. Tumayo siya na makarinig ng pagkatok. Agad binuksan niya iyon para papasukin ang mga kaibigan niya. Alam niyang darating ang mga ito ngayon. Thank God at ayos ka lang. Akala ko naglulumpasay ka na sa kakaiyak. Eksahiradang sambit ni Nika. Bumuntong hininga si Lucy. That's why we are here. Kung hindi ka lang buntis napapakalasing tayo Alam naming sobra ka nasasaktan ngayon kasi sasamahan ka namin. Tumalikod siya para itago ang panunubig ng mga mata niya. Ang sabihin mo, lasinggera ka lang talaga. Basag ni Yuri kay Lucy. Tamang ang hinala niya, kaya agad pinuntahan siya ng mga ito dahil sa gusto siyang damayan ng mga ito. Pinahid niyang luha ng tumulo iyon. Kahit anong pigil na wag maiyak, hindi niya mapigilan. Lalo na kapag naisip niya tungkol sa kanila ni Colton. Nagkwentuhan muna sila bago nagpa siya si Nika at Yuri na magluto. Habang sila ni Lucy nakaupo sa sofa. Para manood. Natigil siya sa paglilipat ng channel na makitang balita tungkol sa isang kasalang nagaganap na live ngayon sa telebisyon. Teka, di ba kasalan ni Colton at ng kapatid mo? Tanong ni Yuri galing sa kusina. Nang marinig ni Nika ay nagmamadali itong tumakbo palapit sa kanila para manood. Gusto man niyang ilipat ang channel, hindi niya magawa dahil sa nagkakagulong pulis sa naturang simbahan. Ang kasalan na akala ng lahat ay hindi para totoo dahil walang Colton Montelibano na lumitaw sa simbahang ito. Nagulantang na lang ang lahat ng hindi ang gruman dumating kundi ang mga pulis para dakpin si Kyle Laurel.